Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Boyet. Taong 1977, bayan ng Cebu. Joel, ang aga ng alak mo ah. Ano bang problema mo? At saka wala ka bang pasok sa panaderya? Baka masisante ka na naman dyan ha. Wala ka pa ngang isang buwan dun eh. Wika ni Boyet sa kanyang kababata at matalik na kaibigang si Joel. Umaga ng Miyerkules. 6:00 pa lamang ay nasumpungan na nito ang kaibigan na nasa tindahan. Nakaupo sa gilid at naglalasing. Oy Boyet, ikaw pala. Ang mabuti pa, maupo ka muna dito, saluan mo ko. Ikaw na lang yata yung nakakaintindi sa akin eh. Halika, libre ko. Wika ni Joel na tila nakarami na ng inom. Naupo si Boyet sa katapat na upuan. Tahimik na pinagbasta ng kaibigan. Kaunting sandali pa nagsalita na si Joel. Nagkwento ng dahilan kung bakit siya naglalasing. Boyet, sabihin mo nga, pangit ba ako? Ano bang problema sa akin? Masipag naman ako, magalang, at saka hindi babaero. Pero bakit parang palagi akong niloloko? Kagabi pinuntahan ko si Ernesta. Balak ko sanang yayain kumain ng balot sa kanto eh. Alam mo naman 'di ba? Yun yung paborito niya. Pero pinagtabuyan ako eh. Ayaw na daw sa akin. Sigurado ako may kinalaman dito yung mistisong hilaw na taga-kabilang bayan. Wika ni Joel. Napakamot na lamang sa ulo si Boyet dahil sa mga narinig mula sa kaibigan. Ayun naman pala eh, dahil pala sa babae. Akala ko naman kung anong seryosong problema na yung nangyari sa'yo. Tol, pang ilan mo na ba yan? Parang pang-8 mo na yatang nobya si Ernesta, di ba? Hindi ka pa ba nasanay? Alam mo Joel, hindi naman masamang magangad ng babaeng pangarap mo. Pero sana, matuto ka namang makiramdam. Halatang halata naman na pineperahan ka lang ng babaeng yun eh. Alam mo yang si Ernesta, maraming nakakakilala dyan. Hindi yan nagtatagal sa isang lalaki ng lampas 2 buwan. Kaya nga, binibining 1 linggong pag-ibig. Yan ang tawag dyan ng mga kalalakihan sa baryo natin eh. Wika ni Boyet sa kaibigan. Makailang ulit niya nang binalaan tungkol sa pangliligaw kay Ernesta. Subalit dahil sa angking ganda nito, tila bulag at bingi ang kaibigan sa mga babala. Ano ka ba tol? Talo mo pa yung nanay ko eh. Naiintindihan ko naman yun tol, pero hindi lang naman yun yung problema ko. Bumali ko ng 2 buwang sahod kasi nga may sakit daw yung nanay niya. Kaya pinahiram ko. Kaso mukhang malabo na akong bayaran eh. Anong gagawin ko? Imbis na maawa, tila nainis si Boyet sa ginawa ni Joel. Bagamat hindi niya ito masisisi dahil alam niyang oras na nasa relasyon itong si Joel. Seryoso talaga ito. Totoong mapagmahal kung kaya't madalas maloko. Sa narinig namang kwento nito, tila naawa si Aling Dolores, may-ari ng tindahan kung saan sila nag-iinom. Ay nako, oo. Mga kabataan nga naman. Alam mo Joel, ang bata mo pa. Isa pa, hindi ka naman pangit. Huwag ka kasing magmadali. May tamang babae para sa'yo. Bakit kasi hindi na lamang ang anak ko ang ligawan mo? Di sana hindi ka nagkakaganyan. Tama na yung alak. Eto, magkape muna kayong 2. Wika ni Aling Dolores. Matagal nang nirereto ni Aling Dolores kay Joel ang anak nitong si Angelina. Maganda ito. Ngunit mas lalaki pa kay Joel kung kumilos at magsalita.
Kaya nga't gustong-gusto ni Aling Dolores ang magkanobyo ito at baka sakaling maging babae pa ang nag-iisang anak niya. Aling Dolores naman, gusto niya yatang mapaaga yung kamatayan ko eh. Ang hilig man lait niya ni Angelina. Maganda nga pero hindi bagay yung pangalan niya. At saka, kada masasalubong ko yan, binabatukan ako palagi eh. Reklamo ni Joel. Sa hindi mawari, palaging mainit ang dugo ng dalaga kay Joel sa tuwing magkikita ito. Kaklase ng dalawang binata si Angelina simula elementarya hanggang sa mag-high school. Subalit ang dalaga lamang ang nagpatuloy sa kolehiyo. Habang si Boyet at Joel, nagpa siyang magtrabaho para matulungan ang pamilya. Maya-maya naman, hindi na yata nakaya pa ni Joel ang kalasingan. Nagsimula na itong magsuka. Hindi na rin ito nakapasok sa trabaho ng araw na yun. Mabuti na lamang tiyuhin niya ang may-ari, kaya palagi siyang binibigyan ng konsiderasyon. Isa pa, pinaalam din ni Boyet ang problema nito sa tiyuhin. Imbis na magalit, naawa na lamang ito. Alam ng tiyuhin niya kung ilang beses naglasing ang pamangkin ng mabigo sa pag-ibig. Kamuntikan pa itong magpakamatay dahil sa babae. Pagsapit ng dilim, pauwi na galing ng trabaho sa palengke itong si Boyet. Nadaanan nito si Ernesta na kausap si Modesto, ang binatang taga-kabilang bayan, ang binatang ipinagpalit sa kanyang kaibigan na tinatawag nitong mestisong hilaw. Maputla ang balat nito at tila lampakong kumilos. Subalit may sinasabi sa buhay. Nakakangat ang pamilya nito na marahil dahilan kung bakit dito naakit sa Ernesta. Pinalampas na lamang ni Boyet at iniwasan ang kumprontahin pa ito dahil sa marahil wala din namang alam ang lalaki sa totoong ugali ng dalaga. Sa unahan pa, nasalubong naman ito si Joel na tila papunta sa bahay nila Ernesta, kung kaya't nag-isip na lamang ito ng paraan para makumbinsi ang kaibigan. Bumalik na lamang. Kumain na lang sila ng balot. Oy Joel, saan punta mo? Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako, libre kita ng balot. Gutom na ako eh. Tama nga si Boyet. Balak sanang muling punta ni Joel ang dalaga at magmakaawa. Bagay naman na ayaw ni Boyet na gawin pa ng kanyang kaibigan. Nagtungo nga sila sa kanto kung saan naroon ang paborito nilang tendero ng balot at chicharon. Manong Vicencio, bigyan nyo nga ho kami ng 4 na balot. At saka bago ba yung chicharon nyo? Wika ni Boyet. Nakangiti namang sumagot ang tendero. Etong balot bago. Pero itong chicharon, nung Martes pa sa akin eh. Pero malutong pa din naman. Bumili na kayo nang mabawasan naman yung tinda ko. Wika ni Mang Vicencio. Wala namang problema kay Boyet. Kakasahod lang niya. May sapat siyang pera para sa paminsan nilang pagkain sa labas. Bukod sa kanila, may iilang kabaryo na naroon at bumibili. Nabalitaan niyo na ba yung negosyanteng nakitang walang buhay sa kalsada? Diyan yun sa kabilang bayan. Balita ko, warak daw yun tiyan eh. Tapos, natuyaan ng dugo. Nakakatakot na talaga yung panahon ngayon Napakarami ng mga halangang kaluluwa. Wika ni Mang Pidyo. Isa sa mga residenteng naroon sa balutan. Sinigunda naman ito ng isa pang residenteng kakarating lang. Ang sabihin mo, inatake na naman yung mga aswang doon sa bayan. Inatake ng gutom. Wala namang matinong tao ang bubutasan ng tiyan ng biktima. Tapos kukunin ang mga lamang loob. Hindi lang yan ang unang insidente na may namatay sa kabilang bayan. Siguro nga, nasa 2 dekada na din ang nakakalipas nang may matagpo ang magnobyo sa madabong parte ng sementeryo nila. Parehong wala ng mga lamang loob at tuyo na ang dugo.
Wika ni Mang Dino. Seryosong nakikinig ang magkaibigan at panayhigop na lamang ng sukang maanghang. Hindi na napansin pang ubos na ang balot na kinakain nila. Boy at Joel, baka naman gusto nyo pang dagdagan yung nabili nyong balot. Mauubos nyo na yung suka kakahigop eh. Maawa naman kayo sa ibang bibili. Eto, magpalamig muna kayo, hindi yung nilalaklak nyo yung suka. Paberong wika ni Mang Vicencio, kasabay ng pagbenta nito ng palamig sa magkaibigan. Sige ho, 4 pang balot. Mang Dino, nahuli na ba yung gumawa nun sa magkasintahan? Ano daw po yung dahilan ng pagkamatay? At saka aswang? Uso pa ba yun? Moderno na yung bayan natin ngayon Magkakasunod na tanong ni Boyet. Napabili pa ito ng dagdag na balot dahil sa nalilibang itong makinig sa mga usapan. Anong hindi na uso? Ano bang akala mo sa aswang damit? Kahit anong panahon pa yan, hindi mawawala ang mga aswang sa bayan. Habang nagiging moderno ang sibilisasyon, mas lalong nagiging tuso ang mga ito. Kaya mas mahirap nang makilala ang tunay na tao sa mga nagpapanggap lamang. Ang mabuti na lang, dito sa baryo natin wala pang naliligaw na aswang. Matagal na ako dito pero sa mga karatig na baryo lamang ako nakakarinig ng peste. Siguro, malaking bagay ang may simbahan tayo dito. Pagpapaliwanag ni Mang Dino. Kalaunan, nagpaalam na ang manong at naiwang nag-iisip sila Boyet at Joel. Kayo ho ba, Mang Vicencio? Naniniwala din ba kayo sa aswang? Sabi kasi ng tatay ko, panakot lang yan sa mga bata Gawa-gawa lang ng mga Kastila yung nanakop sa atin para makumbinsi yung mga ninuno natin na maging kapareho sa relihiyon nila. Pero wala naman daw talagang aswang. Wika ni Boyet. Saglit na tinitigan ni Mang Vicencio ang binata bago ito nagsalita. Alam mo, Boyet, depende na lamang yan sa paniniwala mo. Karamihan sa kabataan ngayon, naghahanap ng pruweba bago maniwala. Nung araw, ganyan din ako kapareho sa'yo. Maniniwala lang ako kapag nakita ko na. Pero may mga bagay sa buhay na mas mabuti ng paniwalaan kaysa maranasan. Totoo ang mga aswang. Kasama sila sa mga lumaban sa mga mananakop na Kastila para ipagtanggol ang ating bayan. Ang kaso, kagaya ng mga normal na tao, naliligaw din sila ng landas. Lagi mo lamang natatandaan na walang tao o nilalang ang pinanganak na masama. Siguro pangit meron. Wika ng matanda sa magkaibigan. Napaisip na lamang si Boyet. Kung sakaling makakita siya ng aswang, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon at kung makakaya niya bang makatakas dito. Tol, tama na yung balot. Nahihilo na ako Naka-4 na ako. Hindi ka pa busog. Ang mabuti pa, bigyan niyo na lang ako ng maiinom, Mang Vicencio. Tatawa-tawa naman si Boyet. Sa isip nito, mabuti na lamang at nakalimutan na ni Joel ang pakay na pagpunta kay Ernesta. Kinaumagahan dumating ang mga pinsan ni Joel mula sa Maynila. Magbabakasyon ito doon. Nagbabalak na mamasyal sa bayan. Kung kaya't naging abala si Joel sa pag-aasikaso sa mga ito, na naging magandang pagkakataon naman para malimutan ang kinahuhumalingang babae. Sakto ang tiyempo ng mga pinsan nito. Maging si Boyet, nakaligtas sa pagbabantay dito sa kaibigan niya na tila nasisiraan ng bait kapag nasasawi sa pag-ibig. Ilang araw wala si Joel sa baryo nila. Isinama ito ng mga pinsan niya sa pagbisita sa iba pa nilang kamag-anak. Sa araw-araw na pagdaan nitong si Boyet sa bahay nila Ernesta, palagi niyang nakikita ang sasakyan ng nobyo nito, nakaparada sa harapan.
Tila inaraw-araw na ang pagdalaw sa babae. Hindi niya naman magawang maisip kung ano ba ang nakita nila kay Ernesta. Bukod sa may itsura ito, talakera naman, garapal kung kumilos. Naisip niya na marahil may iba pa itong pinapakita sa mga biktima niyang lalaki. Sabado ng umaga. Walang pasok si Boyet. Siyempo at may baratilyo sa bayan. Naisipan niya namang magtungo doon at tignan kung anong maaari niyang mabili. Naalala niya na 2 taon na ang nakakalipas magmula nang bumili siya ng damit para sa sarili. Nalibang si Boyet sa bayan. Napakaraming bilihin at napakaraming tao. Ayos ah. Ang daming mabibiling pagkain dito. Ang mabuti pa, kumain na muna ako bago ako mag-ikot. Nakakapagod palang mamili kapag sakto lang ang pera. Reklamo nito sa sarili. Nakailang tindahan na siya sa paghahanap sa mabibiling damit. Napunta siya sa isang pansitan. Kagad naman siyang sinalubong ng serbidor ng tindahan. Tinanong kung ano ang kakainin. Matyagang nag-intay si Boyet sa pansit at lechon. Nang halos papaubos na ang pagkain ay napalunok pa ito ng tubig. Nang makita niyang naroon si Modesto at may ibang kasamang babae. Magkahawak ito ng kamay, kung kaya't sigurado siyang hindi niya ito kamag-anak. Gawa ng may pagyakap pa sa kanya ang dalaga. Hindi naubos pa ni Boyet yung lechon dahil sa naisip niyang sundan si Modesto. Akala mo pa imbestigador, nag-iispiya, gawa ng patago-tago pa ito. Kunwaring namimili ng paninda. Hanggang sa makita niyang isinakay ni Modesto ang babae sa kotse at agarang umalis sa bayan. Ayos ah. Manloloko sa manloloko. Mukhang bagay nga sila ni Ernesta. Tignan mo nga naman ang karma oh. Kusa nang lumalapit. Sigurado matutuwa si Joel kapag nalaman niya ang nadiskubre ko. Sa isip ni Boyet, plano niyang ipaalam kagad ito sa kaibigan upang malaman nito na kinarma na si Ernesta sa panloloko sa kanya. 2 araw pa nga lang ang lumipas ay dumating na din sila Joel. Nakita ito ni Boyet na tila labis ang kasiyahan. Aakalain mo pang nanalo sa loto habang ibinababa ang mga bagahe ng kanyang mga pinsan. Natuwa naman si Boyet sa nasaksihan at tila nakalimutan na ang tungkol kay Ernesta. Naisipan patuloy ni Boyet na baka hindi na niya kailangan pang sabihin kay Joel ang nalaman. Tutal, hindi naman na ito importante pa. Oy Joel, mukhang maganda yung timpla mo ngayon ah. Kumusta ang pamamasyal? Meron ba akong pasalubong dyan? Wika ni Boyet sa kaibigan. Tol, talagang maganda yung timpla ko. Alam mo ba, may nakilala ko sa bahay nila Tia Cynthia. Ang ganda. Mas maganda pa kay Ernesta at mas mabait. Kasama namin sa ilang araw naming pag-iikot-ikot. Dahil kaibigan ng pinsan ko. Kaya ayun, wala pang nobyo, sinubukan kong ligawan. Walain mo, sinagot kagad ako. Ang sabi niya, pupunta daw siya dito sa baryo natin sa susunod na buwan. Ipasyal ko daw dito. Saka gusto ka ding makilala. Naikwento kasi kita sa kanya sa katol. May kapatid yun. Mataray nga lang kung titignan. Napakamot uli si Boyet. Babae na naman. Hindi na nadala ang kaibigan niya. Ilang araw lang silang naroon. Nagkaroon na ito ng nobya. Ipinagdasal na lamang ni Boyet na sana magtagal sila ng bagong nobya. Ilang araw naman ang lumipas ay muling napabalita na isa na namang biktima ang natagpuan na lamang nawala ng buhay. Isang babae. At kapareho ng naunang biktimang negosyante. Wala na itong lamang loob. Tuyong-tuyo na ang dugo.
Bagyang naalarma ang mga tao sa pangyayari. Tila panay mga dayo lamang ang nagiging biktima ng mga taong gumagawa nito. Ngunit para kila Boyet, hindi ito masyadong mahalaga. Gawa ng nasa loob lang sila ng bayan nagtatrabaho at hindi naman sila nagagawi sa karatig bayan. Pagsapit ng linggo ng umaga, naroon ang dalawa sa tindahan ni Aling Dolores. Naisipan nilang tikman ang tindang biko na nooy si Angelina ang may gawa. Gumante si Joel at inasarang dalaga. Oy, biko. Mukhang masarap to ah. Aling Dolores, kayo po ba'y may gawa nito? Tanong ni Joel. Ay nako, hindi. Si Angelina ang may gawa niyan. Nagpatulong sa akin sa paggawa. Abay, ewan ko ba. Kasama daw sa proyekto nila. Ang mabuti pa, bumili na kayo. Alok ni Aling Dolores. Mangyari kasing sa bawat bibili ng biko, may nakahandang mga katanungan na dapat sagutin ng mga bibili. Nasa kurso kasi tungkol sa pamamahala ng negosyo si Angelina at may kailangan lamang siyang pag-aralan sa galaw ng mga mamimili. Hindi naman naintindihan ng dalawa ang ibig sabihin ni Angelina, basta bumili na lamang sila. Mabuti pa tong gawa mong biko, matamis. Ikaw, napakaalat mo sa akin, Angelina. Wika ni Joel at tumawa ito ng malakas. Hindi naman siya inurungan ni Angelina. Nakatikim na naman ito ng palo mula sa dalaga. Nasa gitna ng pagkukulitan ang mga kabataan nang biglang napalingon sila nang magsalita si Ernesta. Uy, Joel. Kumusta ka na? Mukhang masaya kayo dito ah. Libre ba yung biko? Wika ni Ernesta. Kumunot ang noo nila habang nakatingin sa dalaga. Hindi ah. Tinda yan ni Angelina. Bumili ka nang maubos na tapos mawala na sa harapan ng tinda ni Aling Dolores yung nakasimangot na mukha niyan. Alam mo, Angelina, magpaturo kay Aling Dolores kung paano yung tamang mukha kapag nagtitinda. Sa dating mo parang tinatakot mo yung mga tao eh. Pangaasar ni Joel nang muling sumingit itong si Ernesta. Joel, pwede ba kitang yayain sa pista sa kabilang bayan? Wala kasi kung maisip na isama eh. Nahiya naman ako mag-isang pumunta. Nasabihan ko naman si Modesto na magsasama ako ng mga kaibigan. Ayos lang naman sa kanya. Sa mga sinabi ni Ernesta, mas lalong nagtaas ng kilay sila Aling Dolores. Maging si Boyet, tila gusto nang sumabat para paalisin itong babae. Sa isip niya, makapalang mukha ni Ernesta para imbitahan si Joel matapos niya itong iwan at ipagpalit. Talagang sa bahay pa nila Modesto ang tungo nila. Akma ng kukontra sana si Boyet. Biglang sumagot si Joel. Nabigla si Boyet sa sagot ni Joel sa dalaga. Hindi niya inaasahang papayag ito. Sa palagay pa ni Boyet, nahihibang na ang kaibigan. Nakalimutan na yata na may nobya na siyang pupuntahan sa kanilang baryo sa susunod na buwan. Sa isip-isip niya, ano na lamang ang iisipin ng kanyang mga kabaryo kapag nakita nila si Joel na kasama si Ernesta. Ngunit ngumiti lamang ito kay Boyet na tila may ibang nasa isip. Huwag kang mag-alala, Ernesta. Sasamahan ka namin. Daanan mo na lang kami dito. Muling wika ni Joel. Talaga, maraming salamat ah. Maaasahan ka talaga, Joel. Sige, bukas ha, puntahan ko kayo. Nang makaalis si Ernesta, kagad na nilapitan ni Boyet ang kaibigan. Anong nasa isip mo? Pumayag kang sumama. Baka nakakalimutan mo ha. Yan yung nangloko sa'yo. At saka, ano na lang ang sasabihin ng nobya mo kapag nalaman niya yan? Wika ni Boyet.
Huwag kang mag-alala. Wala naman akong pakialam kay Ernesta eh. Gusto ko lang makikain doon sa kabilang bayan. Ngayon pang may nobya na ako mas maganda sa kanya. Pagdating natin doon, iiwan natin si Ernesta para makaganti ako. Wika ni Joel. Sa sinabi ay natawa si Boyet at tila nabunutan ng tinik. Oo nga no, hindi ko naisip yun ah. Akala ko, nautukan na naman sa pangiti-ngiti sa'yo ni Ernesta eh. Tugon ni Boyet. Hoy kayong dalawa, ano ba tong naririnig kong makikipiesta kayo sa kabilang bayan? Kayo ha, hindi ba kayo natatakot na kayo mabiktima ng mamamatay tao doon? Isa pa, bali-balita ng aswang na nakatira sa lugar. Baka naman mabalitaan namin na nabiktima na kayo doon. Wika ni Aling Dolores. Wag ho kayo mag-alala. Hindi naman po kami magtatagal doon. Uwi din kami pagkatapos kumain. Iiwan namin mag-isa doon si Ernesta. Nang makaganti man lang ako. O Angelina, eto na ang bayad namin. Ngumiti ka nga. Mapapanis yung tinda mo sa mukha mo eh. Wika ni Joel at kagad nang tumakbo. Gawa ng nakaambang babatuin siya ng bakya nitong si Angelina. Kinagabihan ay hindi makatulog si Boyet. Hindi mawala sa isipan ang tungkol sa mga sinabi ni Aling Dolores. Iniisip niya, kung meron bang aswang doon at kung totoo man, may makikita kaya sila. Ayon kasi sa mga sabi-sabi, pawang mga dayo sa bayang iyon ang nagiging biktima ng pagpatay. Sa pagkakataong ito, masasabing mga dayo din silang magtutungo doon. Hindi man naniniwala, minabuti niyang maging sigurado, kaya't sa kanyang bag nagdala siya ng mga pangontra, iba't ibang uri ng langis. Meron din siyang inilagay na isang uri ng punyal na maaaring gamitin kapag nalagay sa alanganin. Kinaumagahan. Boyet, handa ka na ba? Bilisan lang natin doon kasi pupunta pa kami nila pinsan sa Dalampasigan eh. Napangakuan ko sila na maliligo kami sa dagat. Wika ni Joel sa kaibigan. Maya-maya naman ay dumating na si Ernesta. Nakatodo ang porma nito. Tara na. Baka tanghaliin pa tayo. Wika ni Ernesta. Nang makarating sa lugar na pagdarausan ng pista, napakaraming tao sa lugar. Iba't ibang uri na mga bisita ang naroon. Mga palatawa, mga mainipin, mga seryosong bisita. Lahat ay may iisang pakay upang makakain. Hali kayo, doon tayo sa dulo ng baryo. Doon yung bahay ni Modesto eh. Sigurado hindi na tayo masusundo nun. Abala yun sa mga bisita niya. Pagdadaylan ni Ernesta na tila pinagtatanggol pa ang nobyo, bagamat wala namang sinasabi ang mga kasama. Walang problema, halika na. Gutom na ako eh. Wika ni Joel. Habang naglalakad, nakabangga si Ernesta ng isang matandang ale na may dalang mga panindang bulaklak. Ano ba yan, tanda? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ayan tuloy, nadumihan mo yung damit ko. Wika ni Ernesta. Ay, nako, pasensya na ho kayo. Wika ng ale. Ang pangalan nito ay Aling Leonor. Ano pa bang magagawa ng pasensya mo? Nadumihan na ako eh. Nakakainis talaga oh. Wika ni Ernesta. Hindi man lang kinumusta ang kalagayan ng matanda nang bigla naman itong lapitan ni Joel. Manang, ayos lang po ba kayo? Kumapit po kayo sa braso ko. Aalalayan ko po kayo. Wika ni Joel habang inaalalayan ang matanda na makatayo. Ayos lang ako, iha.
Maraming salamat ha. Pasensya na uli kayo. Ay, medyo matanda na ako at mabagal na akong gumalaw. Patuloy pa rin ang paghingi ng pasensya ng matanda. Habang kita ng dalawa na malungkot ito habang tinititigan ang mga paninda. Nagkalat ang bulaklak sa daan. Nagkandalasog-lasog dahil sa dami ng taong dumadaan at natatapakan ito. Halina nga kayong dalawa, pabayaan nyo na yung matanda. Nasira pa yung damit ko. Ay naku talaga oh. Sa narinig kay Ernesta, napakuyong ng kamao si Joel. Kaso nga lang pinakalma siya ng matanda at nginitian. Naunang naglakad si Ernesta at iniwan sila. Lola, pagpasensya nyo na po yung asama naming babae ah. Talagang may saltik yun eh. Eto ho, bayad ho namin sa mga nasirang bulaklak nyo. Tanggapin nyo na po. Hindi ako matatahimik kasi nasira po yung hanap buhay nyo eh. Inabot ni Boyet ang perang sa tingin niya. Sasapat para sa mga panindang bulaklak ng matanda. Wag na iho. Nakakahiya sa'yo at isa pa. Hindi mo naman kasalanan. Kukuha na lang ako sa pananim ko at magtitinda uli. Kaawaan kayong dalawa. Wika ni Aling Leonor. Tanggapin niyo na po, Lola. Hindi din titigil yan si Boyet hanggat hindi niyo kinukuha. Napakapangit talaga ng ugali niyang si Ernesta eh. Para lang makapunta sa bahay ng nobyo niyang si Modesto. Walang pakialam sa kapwa. Ang mabuti pa, makikain na tayo, Boyet. Iwan na natin kagad yan, nang mapaya. Wika ni Joel. Sa dulong bahay ba ang tungo nyo? Ay malapit lang din doon ang bahay ko. Ay kung maaari, tulungan nyo na lang akong makauwi. Parang masakit kasi ang balakang ko. Wika ni Aling Leonora. Wala namang reklamo ang dalawa. Naawa sila dito at gusto nilang matulungan sa kahit anong paraan. Ilang minuto silang naglakad. Natanaw nila sa hindi kalayuan na pumasok na si Ernesta sa bahay ng kanyang nobyo. Habang sila ay nagdadahan-dahan dahil sa matandang kasama nila. Lola, wala po ba kayong anak o apo? Bakit kayo po ay naghahanap buhay matanda na kayo? Dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay eh. Wika ni Boyet dahil sa pag-aalala. Malapit kasi itong si Boyet sa kanyang lola at tila naalala niya ito habang pinagmamasdan ang matanda. Ay tawagin nyo na lang akong Lola Leonora. May sakit ang aking apo, kaya ako ang nagtitinda. Siya talaga ang nagtitinda sa bayan. Pero 1 linggo na itong may lagnat, kung kaya't ako na muna ang nagtitinda. Kung hindi, pareho kaming magugutom. Pagpapaliwanag ni Aling Leonora. Lola, hayaan nyo na po kaming tulungan kayo. May mga natabi naman kaming pera para sa pangbili nyo ng gamot ng apo nyo. Kung mas madami lang sana yung pera ko, ipapa-ospital natin yung apo nyo eh. Mahirap kasi sa bata ang nagkakasakit. Wika ni Joel. Maliit na bata pa lamang ang apo nito. Ngunit nagulat sila pagpasok ng tahanan. Isang magandang dalaga ang naroon at naguhugas ng pinggan sa kusina. Unang kita pa lamang ay tinamaan na si Boyet. Tila bumagal ang paligid niya nang lumingon itong si Erica. Erica, apo. Bakit bumangon ka na? Di ba ang sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na muna at baka lumala pa yung sakit mo. Huwag nang matigas ang ulo. Wika ni Lola Leonora. Matipid lamang ang ngiti nito at pinagsilbihan sila ng isang pitsyel ng tubig. Ito lamang ang may aalok ng maglola sa 2 binata. Lola Leonora, huwag niyo po sanang mamasamain ha. Pero
Ang dami pong handaan sa magkakabilang tahanan. Bakit hindi po kayo dumalo? Tapos makikain po kayo. Kailangan din po ng apo nyo ng maayos na makakain. Ang buong akala po namin batang paslit lang yung pinag-uusapan nating apo nyo eh. Hindi nyo naman po kami nasabihan na dalaga na pala. Wika ni Joel. Habang si Boyet, tila biglang umurong ang dila. Hindi talaga kami dumadalo sa mga handaan dito eh. At isa pa, may makakain naman kami. Salamat pala sa paghatid dito sa lola ko ah. Naabala patuloy namin kayo. Wika ni Erica. Mga iho, sa bahay nila Prudente ang tungo nyo kung hindi ako nagkakamali. Yung may anak na maputlang lalaki na palaging nakasakay sa kotse. Bago yung mga yan sa baryo eh. Nung isang taon lang. Mayaman, kaya ginagalang ng mga taga rito. Pero payo ko sa inyo, huwag nyo nang subukan pang magtungo sa handaan. Sa ibang bagay na lang kayo tumuloy at makikain. Hindi ordinaryo ang pamilya ng mga nariyan sa kabayan na nasa dulo ng baryo. Hindi naman sa paninira. Ilang babae nang nakita kong isinakay ng anak niyan papunta dyan. Hindi ko na nakitang nakalabas eh. Kahit naman isumbong ko sa barangay, wala namang maniniwala sa isang matandang mahirap na kagaya ko. Pero kung gusto nyong tumuloy, dalhin nyo ito. Inabot ni Lola Leonor ang 2 peraso ng kahoy ng makabuhay sa magkaibigan. Inipit ito ng matanda sa kanilang mga bulsa. Wag na wag daw tatanggalin hanggang sa makabalik sa baryo nila. Huwag niyo po sabihin na totoo yung mga kwentong aswang? Yung mga kumakain ng laman loob ng tao? Yung natatagpo ang wala ng buhay sa daan? Totoo po ba yun? Tanong ni Boyet. Uy, huwag ka nga maingay. Baka marinig ka nila eh. Hindi lahat na nandito. Pero may ilang nahawa na din. Sa palagay nga ni Lola, dahil yan sa dayong pamilya eh. Yung matandang si Prudente. Pagpapaliwanag ni Erica. Sapat ang mga narinig nila Boyet para maging mas maingat. Gusto lamang nila ng sumilip ng tahanan at tignan kung ano nang ginagawa ni Ernesta. Bagamat galit sila dito, hindi naman nila maatim na iwanan ito sa kamay ng mga aswang para maging handa. Nang matapos ang pag-uusap, napansing lumipas ang 1 oras. Nagpaalam naman itong susunduin na lamang ang kaibigan nila at kagad nang babalik ng tahanan. Muling nagbilin si Aling Leonor na wag susubukang tumikim ng kahit ano o uminom ng kahit ano doon sa handaan. Kung hindi, hindi na sila makakalabas pa. Maraming salamat po sa inyo ha. Tutuloy na po kami. Baka kinakarne na po yung kaibigan namin eh. Paberong wika ni Boyet. Wala siyang amor sa babaeng si Ernesta. Lalo pa sa ginawa nitong pambabasto sa matanda. Boyet, sa tingin mo, totoo kaya yung kwento nila Lola Leonor? Aswang yung pamilya ni Modesto? Tanong ni Joel sa kaibigan habang naglalakad. Hindi ko alam eh, pero mas mabuti nang mag-ingat. Kaya pigilan mo yung katawan mo ha. Tandaan mo, walang iinom, walang kakain sa loob. Narating nila ang bukana ng bahay nila Modesto. Dito ay mismong si Modesto ang nakasalubong nila sa pasukan. Hoy, nahuli kayo ng dating ah. Kanina pa nasa loob si Ernesta. Nagsasaya. San ba kayo nagpunta? Wika ni Modesto sa magkaibigan. Halika, pasok kayo, Joel sa Boyet. Tila marami nang naikwento si Ernesta sa nobyo tungkol sa kanilang dalawa. Sige, maraming salamat. May titignan lang kami.
Pumasok nga ang dalawa. Sinubukang hanapin si Ernesta. Layo nilang makausap ito at makumbinsing umuwi bago pa man lumubog ang araw. Nakita nila si Ernesta na abala sa pag-inom ng alak. Kaharap ang mga bisitang naroon. Binibida ang mga pamamasyal nila ni Modesto sa maraming lugar. Hindi malaman nila Boyet at Joel kung paanong makakausap ng masinsinan itong dalaga dahil nalango na ito sa kasiyahan. Nagpapasikat na siya ang nobya ni Modesto. Kung alam niya lang sana na hindi lang siya ang babae nito, siguradong matatahimik siya. Hali kayo, nang makakain na kayo. Kuha lang kayo kung anong gusto nyo sa hapag. Huwag na kayo mahiya, sige na, eto masarap to. Personal kong paborito itong kaldereta. Sariwang karne ang ginamit dyan. Wika ni Modesto sa dalawa na gano'n na lamang ang pagtataka dahil sa hindi naman kaldereta ang nakikita nila. Sa totoo, wala silang makitang karne na handa sa hapag. Pawang mga damo, gumagapang na insekto na masayang nilalantakan ni Ernesta. Nagtataka ang dalawa kung sila lamang ba ang nakakakita ng mga ito. Pinagpapawisan na sila dahil sa kaba at pagpipigil sa pagsuka. Walang kalam-alam ang mga naroon sa kung ano ang kanina pa nilang kinakain. Muling lumapit si Modesto dala ang isang mangkok na tinatawag niyang kaldereta na pawang damo at uod lang. Maraming salamat magpapahinga lang kami. Napagod kasi kami sa paglalakad eh. Lagay mo na lang dyan. Maya-maya, siguradong ubos sa amin yan. Wika ni Boyet. Habang si Joel, hirap sa pagpigil para hindi mahalata ang pandidiri. San ba yung banyo nyo dito? Kanina pa ako naiihi eh. Pre, di ba, kanina ko pa sinabi sa'yo. Samahan mo na ako para pagbalik natin makakain na tayo. Pagpapalusot ni Joel. Sa bandang likod ng tahanan ng banyo, dadaan sila ng kusina para makarating. Hanggang kailan ba maglalaro yung anak mo sa nobya-nobyahan niya? Naiinip na ang matatanda. Gusto na nilang matikman ang laman ng dalaga. Ilang buwan nang nagsasayang ang oras mo dyan sa babaeng yan. Tayo ang naiipit sa matanda. Wika ng nanay ni Modesto. Kausap nito ang matandang si Prudente. Huwag kang mainip. Maraming tao na pwedeng pagpilian sa labas. Madami din ang bisita natin ngayon. At isa pa, nagsama ng 2 bisita yung nobya ni Modesto. Siguradong hanggang sa susunod na pagbilog ng buwan, sasapat sila para sa matatanda. Wika ni Prudente. Narinig ng dalawa ang lahat. Imbis na magbanyo, bumalik ito ng sala at hinanap si Ernesta. Uy, Ernesta, umuwi na tayo. Masama yung tiyan ko eh. Magpaalam ka na sa nobyo mo. Wika ni Joel. Oo nga, samahan mo na kaming umuwi. Tama na yung pag-inom mo. Kahit ilibre na kita ng pamasahe, umuwi na tayo. Wika ni Boyet. Subalit tinawanan lamang sila ng dalaga. Lasing na ito. Walang balak na umuwi. Sige na, umuwi na kayo kung gusto nyo. Hindi nyo ba nakikitang naganda sila Modesto para sa pagpunta ko? Nakakayang ako yung maunang uuwi eh. Tapos nandito pa yung mga bisita namin. Umalis na kayo, magpapatid na lang ako. Tugon ni Ernesta. Hoy, sumama ka na sa amin. Delikado di. Naudlot ang sasabihin ni Joel. Nakarinig siya ng boses sa likuran. May problema ba tayo dito mga iyo? Ernesta, kumusta to mga bisita mo? Kumain na ba sila? Ano yung sinasabi niyong delikado? Tanong ni Prudente. Kasama nito ang 2 malaking lalaki. Wala ho.
Etong si Ernesta po kasi, gusto nang umuwi. Sabi namin, antay na lang si Modesto at delikado sa daan. Magagabi na eh. Pagpapalusot ni Boyet, sasabat pa sana si Ernesta. Nakarinig sila ng nabasag. Kita nila Boyet ang matalim na titig ni Prudente sa lalaking nakabasag. Kaagad itong nilapitan ni Prudente. Ayos ka lang ba, iyo? Mukhang lasing ka na. Ang mabuti pa, samahan niyo muna to sa kusina nang makainom ng mainit at may masmasan. Sa tagpong iyon, sinamantala nila Boyet ang pagkakataon. Mabilis na hinila si Ernesta papalabas ng bahay. Mabuti na lamang hindi rin nila nakita si Modesto ng mga oras na yun. Dahil sa abala ang mga bantay ng tahanan sa pag-alalay sa lasing na bisita, nagawang makalabas ng mga ito. Mabilis silang naglakad papalayo sa tahanan habang halos kaladkarin na nila si Ernesta. Nagpupumiglas pa ito. Pero dahil lango ito sa alak ay wala itong lakas. Umayos ka naman, Ernesta. Kamunti ka na tayo maging handa sa fiesta nila dahil sa katigasan ng ulo mo. Mamaya ka na magtanong. Sumunod ka na lang sa amin. Wika ni Boyet na halos pasanin na ang dalaga. Maya-maya pa nataranta ang mga ito. Nakita nilang paparating si Modesto. Bagyang madami naglalakad sa daan gawa ng mga handaan sa iba't ibang bahay. Bago pa man sila mapansin ni Modesto, bigla na silang lumiko sa isang tahanan na may nag-iinuman. Nagtaka naman ang mga bisitang naroon na nag-iinuman. Ngumiti na lamang ang dalawa at diretsyong tumalikod. Nakita nilang naghahanap pa rin si Modesto, dahilan para mas lalo silang magmadali. Alam nilang segundo lamang, malalaman na ng pamilya kung nasaan sila. Joel, sa bahay tayo ni Lola Leonor. Hindi natin kakayanin. Siguradong maaabutan tayo niyan. Nagmamadaling pumasok ang tatlo sa bakuran ng matanda. Kumatok ng kumatok hanggang sa pagbuksan sila ni Erica, na nooy malakas na. Mas buhay na ang kulay. Mabuti naman nakalabas kayo, no? Ano, naniniwala na kayo? Tanong ni Erica. Kami na mismo nakarinig. Mukhang gagawin kaming handa para sa mga tinatawag nilang matatanda. Swerte lang namin kung kaya't nagawa naming makatakas. Pero siguradong susundan kami nun. Hanggang sa baryo namin eh. Kaming dalawa pwedeng makaligtas. Pero itong si Ernesta malabo. Talagang gusto siyang patayin eh. Wika ni Joel. Ang matatanda. Ang mga unang aswang sa kanilang angkan. Minsan sa isang taon, kailangan nila ng karne ng babae. Nang sa ganon, magpatuloy ang kanilang pamumuno sa nasasakupan. Delikado ang kaibigan nyo. Hindi titigil ang mga ito hanggang sa maialay ang kasamahan nyo. Wika ni Lola Leonor. Pero si Ernesta, birhing babae, paano nangyari yun? Tanong ni Boyet. Dahil sa kaisipan na halos lahat ng kakilala niyang lalaki sa baryo, naging nobyo si Ernesta. Oo, iho. Berhen ang kasama nyo. Amoy na amoy ang samyo sa kanyang pagkadalisay. Hindi kayo ligtas dito. Ang mabuti pa, umalis na kayo. Dito kayo dumaan sa likod ng bahay. May maliit na pilapil dyan, tatago sa kabilang bayan. Iwasan nyo ang kalsada hanggang sa marating nyo ang bayan. Huwag kayong titigil at huwag kayong lilingon pabalik. Berhen ng dalaga dahil masama siya. Kabaliktaran ng mga kinagisnan ng mga aswang at nilalang. Wika ni Aling Leonor. Nagtataka sila. Ang bahay na iyon ay pinakaligtas para sa kanilang tatlo.
Kaso nga lang tila hindi mapalagay si Lola Leonor. Maya't maya itong umiiling. Maging si Erica ay nasa kwarto lamang, hindi sila nilalabas. Magmadali kayo mga iho. Dalhin nyo ang kaibigan nyo bago pa mahuli ang lahat. Hindi matiyak nila Boyet. Tila nasulyapan nila na nag-iiba ang mata ng matanda. Tumutulo pa ang laway nito. Hindi na sila nagtanong pa. Sinunod na ang utos ng matanda. Dumaan sila sa likod, sa makipot na pilapil patungo sa isang taniman. Mataas na ang tanim ng mais, kung kaya't hindi naman sila kaagad makikita. Nang makarinig sila ng mga alulong at tila pagsigaw, alam nila na ito na si Modesto. Saan niyo ba ako dadalhin? Ano bang ginagawa niyo? Wika ni Ernesta. Hindi ka ba nakikinig kanina pa? Yang nobyo nyo, balak kang gawing handa para sa kapwa nila aswang. Mas dumami pa ang mga kaluskos na naririnig. Alam ni Joel at Boyet, nasa panganib sila. Wala silang maisip na paraan kung paano ito lalabanan. Kaso nga lang, nakakita sila ng isang nilalang na lumilipad. Tila may dinagit sa unahan na anyong tao. Nagbuno ang dalawa sa itaas. Narinig nila ang boses ni Lola Leonora. Pinapaalis na sila doon sa lugar. Gulong-gulo sila Boyet. Ngunit mabilis nilang sinunod ang matandang aswang. Matapos ng kaganapan, hindi na nila nalaman pa kung anong nangyari sa maglola. Dahil nang marating nila ang bayan, dumiretso sila sa tanggapan ng mga otoridad. Nagpasamang maihatid sila sa kanilang baryo. Hindi nila sinabi ang tungkol sa aswang, kung hindi sa mga masasamang loob na nais gawa ng masama si Ernesta. Nagawang makauwi nila Boyet. Dumiretso sila sa bahay nila Joel. Naroon si Modesto sa tapat ng bahay nila Ernesta. Sinikap nilang ipaliwanag sa dalaga ang sitwasyon. Humingi ng pasensya ang dalaga. Sinabi niya na kaya siya nang luloko ng mga kalalakian dahil totoong may sakit ang kanyang ina. Sa kadahilanang hindi siya nakapagtapos ng elementarya, wala siyang makuhang matinong trabaho. Nasa ibang probinsya ang buong kaanak nito. Napadpad pala ito sa lugar nila Joel at 3 taon na ang nakakalipas dahil madami ng lalaki na nagbabanta sa kanya sa pinanggalingang lugar. Sa dulo ay nalaman nila Joel na mas malaki ang sakripisyong ginawa ni Ernesta para lamang sa pamilya nito at sa ikakagaling ng ina. Itinago ni Boyet itong si Ernesta sa kanilang tahanan. Doon muna pinatira hanggang sa mawala na sila Modesto. Ilang linggo ang lumipas. Tumagal ng buwan. Umabot ng taon. Wala na silang narinig pa sa pamilya ni Modesto. Pero ang pinakamasaklap, wala na din silang narinig pang balita kay Aling Leonor, pati na rin kay Erica. Habang buhay nila, nagpapasalamat sila sa matandang natulungan. Tunay ngang kapag nagpakita ka ng kabutihan sa kapwa, ito din ang babalik sa'yo. Ang Ninuno.